It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, 3 yung incentive package, 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa. Andyan na yung ebidensya. Pagkatapos, yung pinag-uusapan, yung budget na, because July 2027 budget already, and then 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressmen, this will also be the CONAS budget. We are going to change the constitution, and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONAS na kasalukuyang inuutos. Ayan, at linuluto na ng maigi. No, but Senator, I mean, your credibility is at stake here. You're actually accusing the president of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Do you have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator Imee? Kausap ko ang maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Yung palalagain mo, ipapalagi mo yung sarili mo sa pwesto, pipigilan ba natin ang mga Pilipino sa kanilang karapatan? Bilang Marcos, ako higit sa lahat. Alam ko yan. Kaya wag na wag nilang gagawin yan. No, because the CONAS was not anywhere. It wasn't discussed at any point, right? I mean, you're the one that actually brought it up today. It's like you've exposed a plan. So what I'm asking is if your sources are credible on this, because Malacanang for sure will not take this. As you've said it this morning, you're accusing the president of
wanting to have no elections to extend his stay in power. Okay, unfortunately, Senator, Yes, they're credible. They attended the Okay. meetings. The meetings first in Soler. Don't worry. Okay. Senator, my apologies, but we're losing you. Can you repeat? They've attended the meetings where? Okay. This is quite unfortunate. I apologize to our viewers for this and okay, Senator Amy Marcos is back. I think she's reconnecting. At Sorry, least let's, nandito na naman ako. Oo. I'm back. Let's finish this at least, ma'am. May 4 minutes tayo with extended head start. Okay, but we hope to have you back. Sige, binanggit nyo, it's credible kasi they've attended the meetings where? Yes, they attended. I know that there were meetings held in Soler Hotel. There was a meeting also. These aren't secret meetings, by the way, kasi they were planning for the impeachment. Understandably, no? Pero kung uulitin ni Bongbong yan, alam na niya magiging kahihinatan nito. Bakit niya uulitin? Alam namin. Kung may nakakaalam niyan, kami ang nakakaalam. Ba't uulitin to? Self-perpetuation? Pagkatapos titigil yung corruption issues? Pwede ba naman yan? Hindi pwede yan. Now, Senator, does the House Speaker, is House Speaker Bojidi on this? The alleged CONAS term extension, I everything was you've told, mentioned. I haven't spoken to Bodji, but I was told that he was part of the conversation. Yes, I was told that clearly he was part of the meeting as well as the consequent explanations given to the congressmen who were assured not to worry about all the churches that were very angry, as well as not to worry, especially for the Visayas and Mindanao congressmen. Huwag kayong mag-alala, wala namang eleksyon eh. Noel tayo, hanggang 2031 kayo, pati ang Pangulo. Kung magkaka-eleksyon lang for local positions, governors and down. Wala yung national. Kaya no problem. Bumoto kayo sa impeachment. Don't worry. Ganun yun eh. All right. I think on that note, sadly, we don't have enough time, but I do hope that we get to speak about this again in the next few days. But Senator Amy Marcos, now you've convened as an impeachment court. You are a known ally of the Vice President. How can the people trust, frankly, that Survey you lang. will be Ma'am, impartial? pwede makabala sa inyo survey? Yes, Kay Sarah. Dito sa dalawang tao. Sarah kayo? Okay, sige. Thank you, Sarah. Thank you, sir. Survey lang ito. Sa dalawang tandem na to. Basta taga Mindanao, solid yan. Sara Duterte. Sarah, kayo, sir. Lahat kayo, Sarah. Okay, sige. Thank you. Solid to, solid at po. Solid. Okay, sige. Thank you. Solid sila. Parang landslide si Sarah dito. Sir, pwede mabala ko kayo. Nagsisurvey lang kami dito kay Sarah. Kay Lenny tsaka Sarah. Lahat kami, Sara. Lahat kayo, Sarah. Oo. Nagkakaisa kayo, no? Duterte kami. Lahat dito, Duterte. Duterte kami dito. Solid Duterte dito sa Quiapo. Okay, sige. Thank you, sir. Thank you, thank you. Solid sila. Tara. Solid nga. Nakakahiya na magtanong. Napasok natin yung baluarte ni Sarah. Sir, pwede mabala ko kayo? Nagsisurvey lang kami dito. Sir, ma'am, survey lang dito sa dalawa. Baka meron kayo. Nagsisurvey lang kami dito sa dalawang tandem na to. Kanino kayo rito? Sa 2028, kung sakali. Ay, Sara Duterte kami. Lahat kayo, Sarah? Oo. Lahat, no? Solid kayo dito, no? Sige, thank you. Muslim, Sara yan. Lahat, sige. Sarah sila lahat. Sige, kayo, sir. Dito sa dalawang tandem na yan. Sara pa rin. Sarah pa rin. Ikaw, sir. Lenny. Lenny ka? Oo. Bakit kay Lenny ka, sir? Kasi gusto ko mo. Maganda eh. Maganda siya. Sige, thank you, ha. Thank you. Gusto niya si Lenny kasi maganda. Okay. Sir, pwede mabala ko kayo, sir? Mag-survey lang kami, sir. Ma'am, survey lang. Dito sa dalawang magka-tandem na to. Survey lang. Wala. Ayaw nila. Ayaw. Halika. Sir, pwede mabala kita. Nag-survey lang kami. Dito sa dalawa na to.
dalawang tandem na yan. Kanino ka? Sara Duterte. Sara Duterte. Okay, sige, thank you sir. Sara siya. Sir, pwede makasurvey sa inyo? Sa inyo? Survey lang ito dito sa dalawa. Survey lang. Wala. Ayaw. Ayaw nila. Halika dito. Sir, pwede mabala ko kayo. Nagsasurvey lang kami rito. Dito sa dalawang tandem na yan, sa 2028, halimbawa, kung sakali. Saan ka kakampi dyan sa dalawa na yan? Kay Sara o kay Lenny? Malabo ng mata ko. Kanino dyan? Ako dito, kay Lenny ako. Kay Lenny. Ikaw, sir, Lenny. Ikaw, sir. Sara ka daw, Lene. Sara o Lenny? Lenny. Lenny. Kayo, nanay. Dito. Lenny. Kay Lenny. Oo. Kay Lenny yung boto niya, ay kakampihan niyo dito sa dalawa na to. Lenny. Lenny, okay. Ikaw, sir? Wala pa. Wala pa. Ito tayo. Sige, thank you ha. Thank you po. Thank you. Diba? Sir, pwede mabala ko kayo? Nagsasurvey lang kami. Nagsasurvey lang dito sa dalawang tandem na yan. Kanino kayo dyan? Sara, ako dyan. Sara. Sara, okay. Dalawa kayo, Sara. Kayo, sir? Lenny. Kay Lenny. Ikaw, sir? Ben. Dalawang tandem na yan. Kanino ka? Wala, ayoko dyan. Ayaw mo dito sa dalawa? Okay, sige. Thank you ha. Ayaw nila. Sige. Nanay, baka pwede makasurvey sa'yo. Dito sa dalawa na yan. Kanino ka dyan? Kakampi. Padaan mo. Ha? Opo yun. Dito sa dalawa na yan. Kanino? Sa 2028, sino sa kanilang papanigan mo? Kay Lenny na lang po. Kay Lenny na lang. Okay, sige. Thank you po. Thank you. Okay, so dito na natin tatapusin ang survey natin ngayon. Kasi, ilang minuto na ba? 28 pa lang? Tara, doon na lang oh. Na pwede mabala ko kayo, survey lang ito. Survey lang kami. Dito sa dalawa na yan, kanino kayo dyan kakampi? Kay Sara Duterte o kay Lenny Robredo? Kay Lenny Robredo. Kay Lenny, okay, sige, thank you ha. Thank you po. Thank you. Nana, pwede mabala ko kayo, nag-survey lang kami rito. Lenny, ikaw, Lenny rin. Ikaw nanay, Lenny, okay, sige, kayo. Lenny. Kay Lenny, okay, sige, thank you po, thank you. Tara. Pwede mabala ko kayo, nag-survey lang kami rito. Sa dalawang na yan, ayaw nila. Pwede mabala ko kayo, survey lang. Dito sa dalawa, sa Sara. Okay, sige, thank you ma'am. Pwede mabala ko kayo, survey lang kami rito. Ayaw nila. Mga pulis yan, ayaw sila. Sir, survey lang. Ayaw. Halika. Kung makikita Pwede nyo mabala guys. ko kayo, nag-survey lang kami Oo. dito. Dito. Kanino kayo dito kakampi halimbawa sa 2028? Si Sara. Kay Sara. Okay, kayo ma'am? Ha? Si Sara din. Kay Sara din, okay. Sige, thank you po, thank you. Survey lang ito eh. 59 na. Halika. Pinamanual ko guys itong result nito based dito Pwede sa mabala tally ko kayo? nila. Meron kasi Survey lang silang dito sa tally. dalawa. Ayaw. Ikaw sir. Ayaw. Ma'am, pwede pa bala sa inyo? Sa survey lang kami dito. Dito sa dalawa. Ha? Wala? Hindi pa ako nakapagpapaksin. Ikaw nanay, baka meron ka dito. Anong meron? Dito sa tandem na yan sa 2020 eh. Kay Sara, kay Lenny. Kay Sara ka sir. Ikaw. Dito ako ha. Kay Sara. Okay, sige po. Thank you po. Sara. Kay Sara din po. Okay, sige po. Thank you po. Sir. Hindi ako butante. Hindi ka butante. Okay. Sige po. Kaya, pa-survey. Survey lang. Sir, pwede maka-survey sa inyo dito? Kanino kayo Duterte! Duterte. Duterte pa rin, hindi magbabago. Hindi magbabago, Duterte pa rin. Okay, sige, thank you po.
Sir, baka pwede mabala ko kayo, survey lang to. Ikaw? Baka meron. Sinong pipili, saan ka kakampi dyan sa dalawa na yan? Dito kay Sara, kay Lenny. Dito ako kay Duterte. Kay Duterte ka? Okay, sige. Ikaw? Kayo ma'am? Wala. Dito sa kay Lenny, kay Sara, ayun yun. Okay. Ikaw, sir, survey lang ito. Dito. Kanino ka kakampi dyan? Kay Sara o kay Lenny? Sara. Kay Sara din, okay. Sige, thank you po, thank you. Nanay, survey lang po ito. Survey lang po. Ayaw nyo. Sir, survey lang. Survey. Kanino ka? Wala, okay, sige. Sige. Kahit pwede pa survey sa inyo, survey lang dito. Okay lang? Sa 2028, kanino ka? Kakampi. Tagal pa, pero wala pa. Ikaw nanay, baka meron. Para makita yung suporta. Ayaw nila. Hindi ka, may music dyan. Ayan guys, Busy yan, busy. fast forward natin kasi may music. Kay Sara ko o kay Lenny? Sara. Kay Sara. Okay, sige, thank you. Sir, survey lang. Ayaw nila. Sabihin mo lang, te, pag 35 minutes na. Nana, pwede mabala kita? Magsasurvey lang po kami dito. Survey lang po dito kay Sara tsaka kay Lenny. Kanino po kayo dyan na tandem? Sara. Kay Sara. Okay po, sige, thank you po. Pa-survey po, sir. Dito sa dalawa na to. Kanino kayo kakampi, halimbawa, sa 2028, presidential? Hindi mo alam ikaw, sir? Baka meron. Ha? Wala? Wala, no? Wala silang ano, kakampihan. Ay, nako. Ang hirap magkalye survey, no? Ang tiyaga talaga ni Ma'am, pwede Zatar. mabala. Ayan guys, so far, ano mang nagagawa natin kung hindi nila payagan magkaroon ng eleksyon. Baliwala tong pagiging number 1 ni Vice President Sara Duterte dahil ayon kay Senator Amy Marcos, plano ng gobyerno na i-extend yung mga term nila